Kaya kung tumatanim sa isip mo at puso mo ang naririnig mo dito, sa sunod na linggo, hindi na mahihirapan si Grace. Sasabihin mo, Grace, ako na ang pupunta dyan, alam ko na yun. Magdadala pa ako. Praise the Lord! Magdadala pa ako sapagkat tumanggap ako sa Diyos at magbabalik ako ng pasasalamat sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya ang tinatanggap dito, na pumupunta dito, ay hindi temporary lang. Material, spiritual ang tinatanggap dito. Praise the Lord! Amen! Ganun pa lang, mabuti ang Diyos, susundan kayo ng lahat ng kailangan nyo. Praise the Lord! Amen! Susunod sa inyo ang kailangan nyo sapagkat sinasabi ng Diyos, ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Subalit, pag sumakitan ninyo, muna, napagharian kayo ng Diyos ng higit sa lahat. Higit sa lahat. Magsusumagit ka, magtira ka, pabalik-balik dito. Sapagkat yun ang pagpapakasakit mo. Mag-aral ka man dito sa Saturday, gumawa ka ng assignments mo sa matong gabi. Mapuyat ka na, pagdating ng linggo, pumunta ka dito. Yun ang pagsusumakit mo. Masumpungan mo lang ang Diyos at maghari lang ang Diyos sa puso mo. Praise the Lord! Amen! Maliban na pagharian ka ng Diyos, saka ka lamang makakasunod sa utos ng Diyos. Hindi ka pwedeng makasunod sa utos ng Diyos kung hindi pa naghahari ang Diyos sa buhay. Praise the Lord! Amen! Kung ikaw ay nasasakupan ng isang kaharian, mayroon kang hari. Ang utos ng hari ay hindi nababalik. Pag sinabi niya 6 a.m. gising na. Falling down sa CATROTC 6 a.m. Kapag nahuli ka, push up ka kung kaya, kakayanin mo. May parusa ka kaagad. Bilang tao, pinaparusahan ka. Sa Diyos, kailangan maghari sa buhay mo ang Diyos at ipagkakaloob niya ang kailangan mo. Praise the Lord! Amen! Ang pananampalataya ako, alam na nasasakupan ko, ay payayamanin ko, bibigyan ko ng kabahagi sa lupain ito. Sumunod muna kayo sa utos ko. At ang sabi ng Diyos, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo, ang hari sa buhay mo ay si Jesus. Praise the Lord! Amen! At kailangan makipagsipan ka. Nasumpungan mo dito ang pahayag na napaka-great ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Napako siya sa krus, si Jesus, naging tao siya. Subalit siya ay kasama na ng Diyos sapagkat si Jesus ay salita na naging tao. Praise the Lord! Amen! Ang salita ay kasama na ng Diyos sa umpisa pa lamang. Bago palikain ang lahat ng bagay, kasama na ng Diyos ang salita. Sapagkat ang lahat ng bagay nalikha ayon sa salita. Ang salita ay naging tao, si Jesus. Praise the Lord! Amen! Kaya kung wala pang naghahari sa inyong buhay at hindi pa kayo pinaghaharian ng Diyos, yan ang sabi ng Diyos. Pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay, may kadugtungan, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Ayan ako, hindi ka nagiinom. Bating ka ba kapag hindi ka uminom? Masisira ng alak ang katawan mo. Papandasanay ka na dyan. Sabi ng iba, nakakapagpagwapo yan. Kasi lumalakas ang loob, nakakapanligaw. Madaldal ka kaya tingin sa'yo gwapo. Tingin mo sa sarili mo gwapo. Pero ang alak, kahangalan, ang magpakalulong ka sa alak. Sapagkat ang alak ay nakakapagpababa ng pagkatao. Ang paglalasing. Ang paglalasing. Pwede kang uminom ng alak, nasa panahon. May kasiyahan, pero dapat control. Amen? Praise the Lord! Amen! Gusto ko lamang sabihin sa inyo, hindi ko to magagawa kung hindi ang Diyos ang gumagawa. Praise the Lord! Amen! Lord, amen! Hindi ko pwedeng dugtungin ng kaisipan ko habang nagsasalita ako. Maliban na ang Diyos na ang gumawa na nito. Tapos na ito, ipinalabas na niya sa bibig ko. Praise the Lord! Amen! Talagang ang Diyos, bago ka palikhain ay plano mo. Bago ka pa maging tao o ilabas sa mundo, tapos ka na. May plano na si God sa'yo. Bata ako, may mga pangatwiran na daw para akong matanda.
Kapag nagsalita daw ako, akala mo matanda, pero bata ako Yun pala, ito yun. Ito pala ako, lalabas. Magiging ganito pala ako. Plano ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya nga, sabi ko sa anak ko, anak, Pilipino kaya platuan ako. Kasi nga, magaling ako sa mga talinanga, ganyan, platuan. Ngayon, ang Pilipino kasi, hindi na binibigyan ng halaga masyado. Kaya, Pilipino na nga lang, yung iba, bumabagsak pa. Kasi parang sila yung nabibigyan ng less na attention, mas ang English. Okay? So, ganoon pa man, ano man yan, nangyayari sa buhay natin, ngayon ay narinig na natin na walang imposible sa Diyos, ibigay natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Diyos ang naliwanagan sa Diyos, Panginoon, salamat, naliwanagan ako. Pero hindi ngayong araw lamang ito dapat magtapos. Tuloy-tuloy tayong makinig sa aral ng Diyos. Alam niyo ba, habang nagsasalita ako, ako'y naaaralan din. Natututo din ako. Pagkat hindi naman ako ang nagsasalita, bibig ko lang ang bumubuka, ang karunungan galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya patuloy ako na aaralan. Kaya bawat pag-aaral na ito ay dagdag sa aking kaalaman. Praise the Lord! Amen! Kailan ako magsisikap sapagkat yun, ang sabi ng Diyos, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang mariligtas. Praise the Lord! Amen! Naghirap ka man, mawalan ka man, tapat. Kaya pag nawalan kayo isang bagay, simple lang, huwag kayo masyadong problema. Allowance ko, kasi di ka nag-ingat. Alam mo naman, ang mata ngayon, mga kaklase, di ba? Ang mata, nabukas ka ng wallet, nakita, meron kang 1,000. Malingat ka lang, yung mismong best friend mo pa ang kukuha. Tama? Ha? Kaya maging matalino kayo, yung dali lahat ang pera niyo sa school. Ha? Kung maubusan ka, may text kayo, Oy, Ate Grace, naubusan akong pumasakay kasi nagutom mo ko, sunduin mo ako. O wala si Grace na klase, o Beb, sunduin mo si Daryl. Ha? O si Beb, nawalan din ng pera. Pero ganun pa man ay pamamaraan kung bakit. Yung nawala, kung nawalan ka at hindi mo sinadya, nakatulong sa iba, pamamaraan ng Diyos yun. Praise the Lord! Amen! Pero kung pinagbawalan ka na, huwag mo dali ng pera mo, hindi ka nakinig, hindi ka naging aware, nababala pala yun, nawalan ka na ng pera. Yun ay pagkakamali mo na. Ha? Pagkakamali mo na. So, doon sa may mga allowances dyan, ha? So, huwag nyo lang withdrawing. Doon sa may mga pera sa bangko. Ito, hindi sa pagwala ka ng tiwala sa kaibigan mo. Pero naging maingat lang kayo. Okay? Sapagkat ang kamangmangan, doon nga tayo na uutakan ng kaaway. Ha? Naiisahan tayo ng kaaway. Ha? Kaya yung ATM, pagkatiwala mo sa kaibigan mo, pa-withdraw mo, lagot ka, ubos yan. Ha? Huwag ganon. Huwag ganon. Nagiging tanga tayo. Ha? Hindi masama. Yung pagtitiwala sa kaibigan ay dapat din kayo maging mapagbantay. Sapagkat may pagkaibigang mapagsamantala. Pinakain mo na, ayun, tutuklawin ka pa. Yun ay yung ahas na kaibigan. Kaibigan lamang siya kapag mayroong mapapakinabang sa iyo. Ha? So kaya nga ang tunay na kaibigan ay masusubukan sa panahon ng iyong kawalan. Ang tunay na kaibigan ay malalaman mong tunay na kaibigan kapag ikaw ay nangangailangan. Dadamayan ka talaga niya. Mangungutang pa siya para sa iyo. Praise the Lord! Amen! Yan ang tunay na kaibigan. Kaya kapag nawalan kayo, huwag kayong malungkot. Diyan mo malalaman kung sino yung dadamay sa iyo. Ha? Diyan mo malalaman yung, nawala na si yung best friend ko, bakit kayo? Kasi wala ka nang ipanlilibre sa kanya. Maghahanap siya ng ibang merong magbibigay sa kanya. Ha? Kaya yung wala, mabuti pa yung wala. Ang mga wala, nakakasumbong yan ng mga tunay na kaibigan. Subukan mong meron ka. Sa kaibigan mong marami, di mo alam kung sino ang totoo sapagkat meron ka. Ang kaibigan ay pupunta sa iyo sapagkat meron ka. Ha? Subukan mo kahit may pera ka, mangutang ka. Subukan mo lang yung best friend mo.
Kahit may pera ka, try mo lang. Ha? Sabi mo, kinapos ako ng allowance eh. Pwede ba makilala ng 100? Pero makikita mo, ang puro-puro malit mo. Tingnan mo kung bibigyan ka. Ha? Kaya dapat maging matalino kayo. Sapagkat, sabi nga, best friend mo, kahit nasaan ka, nandun siya. Di ba? Pinagkakatiwalaan mo siya. Pero hindi mo pa siya subo. Ang tunay na best friend, walang iba kundi si Jesus. Praise the Lord. Amen. Wala kang kasama, o Panginoon, pakihawak naman ng pinto, wala kasing saraduhan. Ha? Nagmamadali ka na papasok, pakihawak naman. Uy, Angel, batayan mo yung ano ha? Yung pintuan mo, wala kasing laki. Nagmamadali ka na, napasok ko na CR mo. Matuto kayo makipag-usap sa Angel. Ha? Panginoon, may Angel ba ako? Siguraduhin mo, anak ka ng Diyos. Para kapag nagkaroon ka alam na, sagot mayroon. Amen? Mayroon. Kapag ang angel ay sa langit, ay kung ka, ha? Sigurado saan ka? Sino ang kakampi mo? Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos. Lagay niyo lang ang tiwala niyo sa Diyos. Ano naman yan? Hindi makakapasok sa inyo ang kawan. Guardiado ng angel mo. Ha? Kahit bukas yung pinto mo, sasabihin ng angel, gagawin ng angel na kunwari nakalak yung pinto. Sapagat may power ang angel. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya yung mayayaman, guardiado ng mga ng mga guardia ay talaga ng mga sokpiti armalay. Binabayaran ng mahal. Wala masama. Ha? Wala masama. Nagsisiguro sila sa buhay nila eh. Kaya lamang, dapat mong malaman yung kayamanan mo kung itago. Ipamahagi mo sa mga manihirap. Praise the Lord. Amen. Di ba rin napalita kang mayaman? Mayaman ka na mabuti ang kalooban. Amen? Praise the Lord. Amen. Paano ka pa nanakawan kung mabalita na ikaw ay naninigay? Ha? E di yung mga magnanakaw, hihingi na lang sa'yo. Hindi ka na nanakawan. Amen? Hindi ka na iisipan ka ba na masama? Kapagkat alam nila kayo mabuti ito, pupunta na lang yan at manghihingi sa'yo. Di ba? Kaya kayo nandito, inaaralan kayo ng Diyos. At ang aral na ibinigay sa inyo ngayon ng Diyos ay mamuhay na kayo bilang naliwanagan ng Diyos. Nililiwanagan tayo ngayon ng Diyos? Natanggihan niyo ba ang ibinibigay ng liwanag? Ang tumatanggi sa liwanag ay nananatili sa kadiliman. Gusto mo na magpasalamat sa Diyos sapagkat malapit na. Sasama ba kayo na maging masaya? Praise Praise the Lord. Amen. Kagaya sinabi ko kanina sa strainer, sa isang salaan, may lalabas naman sa butas. Wala namang strainer na walang butas. Depende nga lang kung hindi may iit na nakita. Okay? Kapag dumaan ka sa strainer, ikaw halimbawa, anong name mo? Rose. Oh, ay favorite namin flower yan dito. So yung rose, kapag ikaw, Rose, dumaan ka doon sa strainer, nakalusot ka, pasalamat ka na. Praise the Lord. Amen. Pero kapag ikaw ay doon na natili sa strainer, sa ibabaw, sa loob, kapag siyempre ang strainer, may lagayan, di ba? Doon sa loob na natili ka doon sa loob ng strainer, hindi ka lumusot, mag-alala ka na. Ibig sabihin, kailangan mo pang magpalinis sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang ginto ay pinapadaan sa apoy para malamang ginto talaga. Sino sa inyo ang kagaragaling na sa pawn shop? Ha? Oy, yun, nahihiya. O sige. Kasi ako nasubukan ko, kikis-kisin sa bato. Ewan ko kung anong klaseng bato. Ha? Siyempre, kapag kiniskis mo, ang tendency, mag-iinit yun. So, hindi matitira siya na bato. Pero, nag-produce ng heat yung bato para matest yung iyong ginto ay talagang ginto. Baka yun ay ginto labas lang. Kapag kiniskis, yung loob ay peke na. Di ba? Meron bang dadala ng alala sa pawn shop na basta tatanggapin lang?
Meron kasi magagaling tingin pa lang alam na hindi tunay. Pero kung ginto sa una, ikukuskus yan para kapag mayroong natanggal na konti, so solid na gold yan, malalaman kapag ikiniskus yan.